Sa kasong kinakaharap ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaschedule ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Apat na araw po ito. So magmula September 23, 24, 25, up to 26, 2025, magsisimula siya ng 9:30 ng umaga, matatapos ng 4 o'clock ng hapon. Pero bago ang nakatagdang confirmation of charges hearing sa Setyembre, nagpalabas ng utos ang Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court sa prosecutor kaugnay ng mga bagay na gagamitin nila bago ang confirmation charges hearing. Yung mga material or documentary evidence, testimonial, mga witnesses. Etong utos na ito ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa prosecutor ay may kaugnayan sa karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaman kung ano ang mga ebidensya na gagamitin ng prosecution sa confirmation of charges hearing na magaganap sa September 2025. At kailangan maisubmit ito nang hindi lalampas sa April 4, 2025. So meron ng 181 items na ebidensya na gagamitin ng prosecution sa confirmation hearing. Pero itong 181 items na to, sa ngayon ay naka-tagged as confidential. So hindi pa siya available sa publiko kung ano itong 181 items na to or sino-sino ang mga witnesses nila. Ngayon doon sa utos ng Pre-Trial Chamber 1 sa prosecution, pagdating sa pag-submit ng prosecution ng kanilang ebidensya, kung halimbawa ang kategorya ng kanilang ebidensya ay documentary evidence, ilalagay nila kung ilang pahina ba yung kanilang written evidence, saang wika ito nakasulat o anong lingwahe ito magagamit, kung ilang peraso ba yung documentary evidence na ipipresenta ng prosecution, or meron bang litrato, audio, or video recording na gagamitin? Kung meron, gaano kahaba ang recording na ito, sa anong wika ito nakalathala, at may transcript ba ito o merong translation? Kung mayroon man, ilang tao ang ipipresenta ng prosecution na magiging mga witnesses sa confirmation hearing. At kung may intention ba ang prosecution na itago ang pagkakakilanlan ng alinman sa kanilang mga saksi o kung meron mang mga issue sa kanilang security. Kasama rin dito yung kung hihingin ba ng prosecution na maprotektahan ang kanilang mga potensyal na saksi o itago muna yung pagkakakilanlan ng kanilang mga saksi bago ibunyag sa publiko. Hinihingi din ng chamber mula sa prosecution kung ipagpapatuloy ba nila ang investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Before April 11, 2025, hinihingi din ng pre-trial chamber mula sa panig ng defense o ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano yung mga ebidensyang ipipresenta naman nila o kung kinakailangan pa ba nila ng pagsisiyasat pa bago ang confirmation hearing. Kung mayroong ipipresentang ebidensya, anong uri ng mga ebidensya ito at kung may mga testigo na ipapatawag, sino-sino ang mga ito. Mayroon bang testimonial evidence na gagamitin sa confirmation hearing? Kung meron bang anumang klaseng libro, litrato, o iba pang bagay na gagamitin ng defense team sa confirmation hearing na dapat makita ng prosecution. So sa ngayon, ayon sa disclosure of evidence ng prosecution, mayroon silang 181 items na evidence na ibinigay sa defense team pero classified as confidential. Pero itong nakasaad sa Confidential Annex A o yung 181 items na to ay yung mga nakalagay din doon sa warrant of arrest ng dating Pangulong Duterte.
So, ang mayroong access pa lang dito sa confidential na evidence ng prosecution ay syempre ang prosecution, ang defense, at ang pretrial chamber.